Habang papalapit ang napakalaking bagay, nakita nila ang simbolo ng Fan Ato. Naisip ni Kagura na isa itong malaking kuta. Napansin niya na gawa ito gamit ang teknolohiyang ninakaw mula sa Kurigakir dahil dati ay wala namang ganitong kalakas na sandata ang Fan Ato. Pinapunta niya sina Boruto, Koaki, at Bontan para magsiyasat habang ang iba ay maghihintay at makikipagkita kina Sarada at Mitsuki. Ipinakita ng Team 5 kina Sarada at Mitsuki kung paano inayos ng Fan Ato ang buong Doto Island at kung saan nila ikinukulong ang mga tao. Nagdesisyon sila na ang Team 5 ang magnanakaw ng barkong pang-transport ng Fan Ato na kayang isakay ang lahat ng taga-isla dahil si Denki ang pinakamaalam sa pagpapatakbo ng ganitong bagay. Sina Sarada at Mitsuki naman ang maglalabas ng mga bihag ng palihim na parang ninja level max. Habang papalapit sa kuta, nagkainisan sina Boruto at Bontan. Pinahagis ni Boruto ang sarili niya gamit si Koaki, tapos sinabayan pa ng malakas na sabog ni Koaki at hangin ni Boruto para lumipad siya papunta sa kuta. Sakto ang landing, parang bida. Pagdating niya, naghagis siya ng lubad para makasunod sina Bontan at Koaki. Pinag-usapan ng Team 5 kung swerte ba o malas ang sobrang delikadong mission nila. Samantala, nalaman ng isang leader ng Fan Ato kung saan nagtatago ang mga ninja ng Konoha at nangako ng tipak ng ginto sa makakahuli sa kanila. Ang mga bihag naman ay nag-isip kung mas okay bang mamatay na lang doon o mapilitang maging sundalo ng Fan Ato, parang choose your fighter pero sad version. Sa loob ng kuta, pinatay ni Tenma Fan Ato ang isang baguhan sa isang tradisyonal na patayan para makasali sa grupo niya. Nabalitaan niya ang pagtakas ni Araumi at tuwang-tuwa siya. Gusto niyang sumama sa ama at kapatid niya pero sumunod muna siya sa utos ng mangolekta ng ginto. Nainsulto siya sa ideya na siya ang papalit na leader imbes na sina Araumi at Izari. Ipinaliwanag ni Bontan kina Boruto at Koaki kung sino si Tenma habang pinapanood nila ito. Isang bihag ang nagsumbong sa Fan Ato na may mga taga-Konoha ring bihag, umaasang makakalaya siya. Napagtanto ng leader ng Fan Ato na siguradong susubukan ng mga ninja na iligtas ang mga kakampi nila. Pinabagsak ni Sarada at Mitsuki ang mga bantay at nakapasok sa minahan. Tinalo nila ang mga Fan Ato na nagbabantay sa mga bihag at itinuro ang daan papuntang pantalan kung saan inaagaw na ng Team 5 ang barko para sa takasan. Hinarang ng Fan Ato ang pagtakas at tinalian ng mga taga-Konoha gamit ang tubig. Nagkunwari sina Sarada at Mitsuki na susuko pero pinatulog ang mga Fan Ato gamit ang ilusyon at mga ahas, tapos minadali ang mga bihag bago dumating ang malaking tropa. Sa barko, pinabagsak ni Denki ang mga Fan Ato gamit ang usok at liwanag na bomba pero hirap siyang paandarin ang barko. Tinawag ng leader ng Fan Ato ang buong tropa niya. Hinarang ng mga ninja ng Konoha ang Fan Ato para hindi makasakay. Sa wakas, napaandar ni Denki ang barko gamit ang kidlat. Nagsaya sina Metal Lee at Iwebe, parang panalo sa laro. Habang gumagalaw sa kuta, pinatumba ni Bontan ang isang bantay na ikinainis ni Boruto. Hilo pa rin si Koaki dahil sa alon ng dagat kaya ginamo siya ni Bontan para hindi masira ang mission. Nakarelate si Koaki sa ugaling laban o patay ni Bontan. Natuklasan nila ang napakalaking sandata na scientific ninja tool sa loob ng kuta. Samantala, pinapatakbo ni Denki ang ninakaw na barko. Naghihintay si Kagura sa kanila habang may isa pang barko ng Fan Ato ang papalapit parang final boss na paparating. Tinuring ni Bontan ang nakita nila bilang patunay na totoo ang mga chismis na narinig niya tungkol sa Fan Ato. Gusto ni Boruto na ipaalam agad kay Kagura, sigurado siyang may paraan sa loob ng kuta para makipag-ugnayan. Sinabi ni Iwebe sa iba na wala ng barkong humahabol sa kanila at sa mga pinalayang bihag. Nag-radio si Sarada kay Kagura at ibinalita na ligtas na ang mga bihag at darating sila sa tagpuan gaya ng plano. Sinabi naman ni Kagura na may gumagalaw na kuta sa dagat at pinadala niya sina Boruto at dalawa pa para magsiyasat. Nakapag-contact si Boruto kay Kagura at nagpalitan sila ng balita. Sinabi ni Boruto na papunta sa tagpuan ng kuta at kapag nakita nito ang barko ni Sarada, pwede itong wasakin ng super sandata ng kuta. Hirap silang gumalaw dahil ang daming Fan Ato sa loob. Ang barko ng Fan Ato na nakita nila kanina ay humabol kay Kagura at binangga ang bangka niya. Napagdesisyonan ni Boruto na sila na mismo ang sisira sa sandata ng kuta. Gumawa ng plano si Kagura na gamitin ang sira-sirang bangka ni Taiki bilang pain para matulungan si Boruto. Bumangga ang bangka ni Taiki sa kuta at inutusan ng mga Fan Ato na silipin ito, kaya nagkaroon ng tsansa sina Boruto na makalapit sa sandata. Dalawang bantay ang nakakita sa kanila. Pinabagsak ni Bontan ng isa gamit ang kidlat pero nakatakas ang isa at tumawag ng tulong. Napaisip sila kung paano sisirain ang sobrang laking sandata at iminungkahi ni Koaki na sirain muna ang pinto para bumili ng oras.
Dumating si Kagura kasama sina Hibichigo at Kyoho matapos pabagsakin ang huling bantay. At tinahi ni Hibichigo ang pinto para maisara ito. Inakala ni Bontan na uutusan lang sila ni Kagura pero sumabak pala siya mismo. Sinabi ni Kagura na tuluyang nawala ang bangka ni Taiki at hindi na nila makontak sina Sarada at Mitsuki. Bago pa sila makapagplano ng atake, dumating si Tenma at nadismaya nang makita na puro bata ang kalaban. Sumugod si Hibichigo pero gumanti si Tenma gamit ang higanteng sipit ng alimango. Nang makita ni Kyoho ang dugo ni Hibichigo, nagalit siya ng todo at inatake si Tenma ng parang halimaw. Ang mga hampas niya gamit ang Kabutowori ay yumanig sa buong kuta at doon napansin ni Boruto na pwede silang makapunta sa ibabaw ng sandata. Sa sobrang galit, pati sina Boruto at Koaki ay tinamaan ni Kyoho at binalaan sila ni Bontan tungkol sa wala sa sariling galit nito. Sinamantala ni Tenma ang gulo at umatake rin. Pinatulog ni Kagura si Kyoho at siya na ang humarap kay Tenma habang inalagaan ni Hibichigo si Kyoho. Nabalitaan si Tenma na may barkong kumontak mula sa Doto Island at naisip niyang kakampi iyon ni Boruto kaya inutusan niyang ihanda ang pagpapaputok. Nakipaglaban si Kagura kay Tenma at pinrotektahan si Bontan nang ito ang puntiryahin. Sumali si Koaki sa laban-laban kay Tenma. Samantala, nakarating si Boruto sa kanya ng chakra sakto nang tumutok ito sa barko at magsimulang mag-charge. Napansin ni Iwabi ang kuta na tumatarget sa kanila kaya agad lumihis ng direksyon si Denki at nakaiwas sa putok. Naiulat kay Tenma na mintis ang bala at inutusan niyang magpaputok ulit. Hinawakan ni Bontan ang mga bantay habang ginamit ni Boruto ang crane para hilahin at paikutin ng kanyan habang nagpapaputok na sumaira sa mismong kuta. Pinigil ni Koaki at Kagura si Tenma para hindi niya mapatigil ang putok sa oras. Nagsimulang gumuho ang kuta kaya tumakas sina Boruto, Kagura, at ang iba. Nangako si Tenma na babawi at papatayin sila. Sa barko, nakahinga ng maluwag ang Team 5 kasama sina Sarada at Mitsuki. Nagkita-kita silang lahat, nagpasalamat sa isa't isa, at nagtawanan sa wakas. Nagulat ang Team 5 nang makita ang mga swordsmen na nagdiwang dahil nabawasan ng hatol sa kanila dahil sa tagumpay ng misyon. Gusto ni Kagura na makauwi muna silang lahat ng ligtas, kaya inutusan niya si Taiki na ibalik muna silang lahat sa Kurogakure. Dahil wala ng Fanato na humahabol, naniwala ang grupo na makakarating sila sa Kurogakure nang walang problema. Si Iwabi ay hindi pa rin kampante sa New 7 Ninja Swordsmen, lalo na kay Kyoho, dahil sa sobrang galit na ipinakita nito sa kuta ng Fanato. Sinabi ni Boruto na kalmado naman na si Kyoho ngayon at idinagdag pa na ilang beses silang tinulungan ni Bontan sa alang-ineng sitwasyon, kaya nagtitiwala siya sa desisyon ni Kagura. Si Taiki naman ay nagbibiro seryoso na gusto niya ng malaking bayad dahil nasira ang bangka niya. Sapat daw para makagawa ng bago at mas astig. Pagsapit ng gabi, habang tulog ang lahat, pinatay si Taiki. Kinaumagahan, si Kagura ang nakadiskubre ng bangkay. Naisip ni Iwabi na baka may Fanato na nakasingit sa mga refugee sa barko. Sinuri ni Mitsuki ang sugat at napagtantong sobrang bigat ng ginamit na sandata. Tinanong ni Koaki kung nasaan si Kyoho. Natagpuan nila si Kyoho na naglilinis ng dugo sa Kabutowori at sinabing tulog siya buong gabi. Naalala ni Koaki na wala ring maalala si Kyoho nung nagwala siya sa kuta. At inisip ni Iwabi na baka ganoon ulit ang nangyari. Uminit ang tensyon ni Kyoho at Iwabi pero pinigilan sila ni Hibichigo gamit ang mga sinulid. Ipinaliwanag niya na sobrang himbing ng tulog ni Kyoho dahil sa pagod matapos ang gulo sa kuta. Nagduda si Iwabi at inisip kung kasabwat ba si Hibichigo. Pinakalma ni Boruto si Iwabi, napansin niyang sobrang stress na si Kyoho. Pinakalma rin ni Bontan si Hibichigo at pinaalala na huwag lalong magpainit ng ulo. Napagdesisyonan nilang itago muna ang balita tungkol sa pagkamatay ni Taiki at alamin muna kung sino ang may sala. Iminungkahi ni Hibichigo na baka tumalo na ang salarin palabas ng barko pero sinabi ni Denki na dahil sa makapal na fog, kahit Fanato ay hindi gagawa ng ganoon ng walang bangka. Nagpasya silang halugugin ang barko. Sina Iwabi at Boruto ang magbabantay kay Kyoho at nakaramdam ng konsensya si Boruto dahil nadamay si Taiki kahit wala naman itong kinalaman. Naghiwa-hiwalay ang lahat ng pares. Kumalat ang balita ng pagpatay kay Taiki sa mga refugee at nagsimula silang matakot dahil nandoon ang mga swordsmen. Tinanong ni Metal Lee si Hibichigo kung naniniwala siya na inosente si Kyoho. Sinabi niyang ayaw niyang madamay at mawala ng bawas sentensya pero naniniwala siya kay Kyoho dahil magkasama silang nakulong noon. Naniwala agad si Metal na ikinagulat ni Hibichigo sa sobrang bait nito. Napansin ni Boruto na parang hindi rin talaga sigurado si Iwabi na may sala si Kyoho. Naalala niya na namatay ang lolo ni Iwabi sa laban kontra Kurogakure.
Nagulat si Ai Weibi na naaalala yon ni Boruto. Para kay Boruto, dapat nilang pagkatiwalaan ang mga swordsmen dahil ganoon din ang ginagawa ni Kagura. Walang nakitang salarin sa paghahalughog pero may isang refugee na gustong magsalita. Dinala siya kina Boruto, Ai Weibi, at Kyoho. Sinabi ng refugee na nakita raw niya si Kyoho papunta sa kwarto ng kapitan habang papunta siya sa banyo. Gusto nilang ay patanggal ang maskara ni Kyoho para tingnan kung may marka siya tulad ng Fanato. Kinabahan si Kyoho dahil kahit ang mga kasama niya ay hindi pa siya nakikitang walang maskara. Inalala ng mga refugee na dati raw napaligiran si Kyoho ng mga Fanato at tumakbo ito, kaya inisip nilang ebidensya iyon ng pagkakasala. Sinabi ni Koaki na kailangan nilang gawin ang mabigat na desisyon. Biglang inatake ni Kyoho si Ai Weibi pero sinalo siya ni Koaki at handa na sanang tapusin si Kyoho. Sinabi ni Koaki sa mga refugee na naasikaso na niya si Kyoho at inasikaso naman ng mga shinobi ang katawan nito. Pagsapit ng gabi, bumalik ang makapal na fog. Isang refugee ang lumapit sa katawan ni Kyoho at biglang nagsuka ng maraming tubig. Ang tubig ay naging si Cobb Onsa na palihim palang nagnakaw ng Kabutowori habang tulog si Kyoho. Plano niyang kontrolin ang katawan ni Kyoho. Biglang nagpakita si Kyoho na buhay pa at nabitag si Cobb Onsa sa plano ni Koaki. Napansin ni Koaki na masyadong mabilis kumalat ang balita ng pagpatay at mali rin ang direksyon ng kwento ng banyo at kwarto ng kapitan. Naging tubig ulit si Cobb Onsa na ikinumpara ni Mitsuki kay Suigetsu. Sina Boruto at Mitsuki ay umatake gamit ang kidlat sa mga kanay. Kaya napilitang tumakas si Cobb Onsa sa maliliit na siwang. Sinubukan niyang sirain ang makina ng barko pero hinuli siya ni Hibichigo gamit ang Nobari. Kahit likido ang katawan, hindi siya makawala dahil pati chakra ay kayang atali ng mga sinulid. Dumating sina Boruto, Kagura, at Bontan at handa na sanang pilitin siyang magsalita. Nakawala si Cobb Onsa at pumasok sa makina, sinira ito at namatay sa pagsabog. Pinrotektahan ni Kyoho si Hibichigo mula sa pagsabog. Kinabukasan, nagsisi ang mga refugee dahil nagduda sila kay Kyoho. Nagtanong si Metal kung bakit palaging may maskara si Kyoho. Ipinaliwanag nito na matagal na ang nakalipas, sinunog ng Fanato ang kanyang nayon at puno ng peklat ang kanyang mukha. Ang dugo ay nagpapaalala sa kanya ng masamang alaala kaya siya nagwawala. Humingi ng tawad si Ai Weibi kay Kyoho at humingi rin ng tawad si Kyoho dahil hindi agad siya nagsalita. Napansin ni Mitsuki si Koaki at tila interesado sa mga ginawa nito. Kinumpirma ni Denki na malubhang sira na ang makina ng barko. Hindi na kayang ayusin ni Denki ang mga sirang parte ng barko. Inisip ni Kagura na kailangan na nilang gumamit ng lifeboat para humingi ng tulong sa pinakamalapit na isla. Dahil sa sobrang init, inatake ng heatstroke si Boruto at nahulog sa dagat. May isang misteryosong nilalang na may web na mga daliri ang sumagip sa kanya. Pagmulat niya, sinabi ni Ai Weibi na nahimatay lang siya sa barko dahil sa init. May isa pang barko na lumapit sa kanila. Ang batang sakay nito ay kahawig ng nakita ni Boruto habang nalulunod siya. Tinanong ni Boruto kung siya ba ang sumagip sa kanya pero nataranta ang bata. Sinabi ng kasama nitong lalaki na magkasama lang daw sila buong oras. Kahit ganoon, sigurado pa rin si Boruto na nahulog talaga siya sa dagat. Nakilala ni Kagura ang lalaki bilang si Kejiki, isang sikat na gumagawa ng barko mula sa isla sa hilaga ng Kurigakir. Ipinagmayabang ng bata na si Kejiki ang pinakamagaling na shipbuilder sa buong Land of Water pero agad siyang sinaway. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Ikada. Alagad ni Kejiki at napansin niyang karamihan sa grupo ay mga shinobi ng Konoha. Ipinaliwanag ni Kagura ang sitwasyon nila. Dahil hindi kayang ayusin agad ang barko, ipinahanda ni Kejiki kay Ikada ang barko nila para hilahin ang sirang sasakyan. Nakapunta sila sa isla ng mga gumagawa ng barko at inalok ni Ikada na ipasyal sila. Naalala ni Boruto na may web na kamay ang sumagip sa kanya pero ipinakita ni Ikada na normal ang kamay niya kaya humingi ng paumanhin si Boruto. Pinayagan ng mga refugee mula Doto Island na manatili muna. Humingi si Kagura ng barko para makabalik sa Kurigakir pero nalaman nilang umalis na ang lahat para lumaban sa Fanato. Sinabi ni Kejiki na pwede niyang ayusin ang barko nila pero kailangan ng bayad. Humingi siya ng tulong kina Team 5 at nag-volunteer din si Boruto. Sina Kagura, Sarada, at ang mga swordsmen ay gustong makipag-ugnayan sa Mizukage habang sina Mitsuki at Koaki ay magbabantay sa daungan. Sa isang isla na kontrolado ng Fanato, nakatanggap si Araumi ng ulat mula sa kanyang mga anak tungkol sa lakas ng kanilang hukbo. Dumating si Tenma at ibinalita ang pagkasira ng mobile fortress at kung sino ang may gawa nito. Naalala ni Izari na si Kagura ang warden ng kulungan ni Araumi at nakaaway ang isang shinobi ng Konoha noong pagtakas.
Sinabi ni Araomi at Izari kay Tenma na huwag mag-alala dahil ang kuta ay gamit lang at ang mahalaga ay ang huling panalo laban sa mga kalaban. Binalangkas ni Kijiki ang mga kailangang ayusin at i-upgrade sa ninakaw na barko ng Fanato. Nakiusap si Denki na turuan siya tungkol sa makina para handa siya sa susunod. Ibinalik ni Boruto ang notebook ni Ikada na nahulog nito. Narinig nila ang ibang craftsmen na nag-uusap tungkol sa Fanato, may ilan na naiintindihan ang galit laban sa daimyo, at may chismis na ang Shinonome isang ay magdudulot ng problema sa mga mangingisda dahil ginugulo nito ang agos ng dagat. Ipinaliwanag ni Ikada na pinagsama ng Fort Mizukage ang mga dating magkakahiwalay na isla. Kaya hindi talaga sanay sa pagkakaisa ang mga tao. Nakontak ni Kagura si Miss Uno na nagsabing umalis na si Chojuro papunta sa frontline at malamang ay uutusan din si Kagura na sumunod. Palis na rin si Miss Uno para tulungan si Chojuro. Nagreklamo si Bontan sa sitwasyon nila. Naiirita si Koaki dahil palagi siyang sinusundan ni Mitsuki. Sinita ni Kijiki si Ikada dahil may mahalagang parte ng makina na naubusan ng stock at ayaw niya itong palabasin dahil sa galaw ng Fanato. Nag-alok si Boruto na magbantay habang kinukuha ni Ikada ang nawawalang parte. Pumayag si Kijiki kaya umalis sina Boruto at Ikada sakay ng maliit na barkong gawa mismo ni Ikada. Ito ang una niyang barko, at pangarap niyang libutin ang mundo sakay ng sariling gawa. Tuloy-tuloy silang bumiyahe papunta sa isla kung saan naroon ang pabrika ng pyesa ng makina.